Dun ka matulog sa kulungan ng mga baboy. Wika ng anak ko nang bumisita ako sa bahay nila. Pero nang buksan ko ang dala kong maleta ay halos mahimatay sila sa nakita dahil... Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo sa simpleng pagbangit mo ng lugar mo, may kapwa manunood tayong makakabasa at makakaalala rin ng sariling kwento tungkol sa pamilya, sakripisyo at mga sugat na kahit lumipas ang maraming taon ay hindi basta-basta nawawala. Sa maliit na baryo ng San Telmo, sa dulo ng kalsadang bato at putik kapag tag-ulan, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, yero at mga alaala. Doon nakatira si Severino Almario, isang matandang lalaki na 72 taong gulang na, ngunit hanggang ngayon ay sanay pa ring gumising bago sumikat ang araw. Bago pa tumilaok ang mga manok sa kabilang bakuran, bumabangon na siya, nagtitimpla ng kaping barako sa maliit na kusina at dahan-dahang binubuksan ng bintanang matagal nang may bitak ang salamin. Sa labas ng bahay niya makikita ang lumang punong mangga na itinanim pa raw niya noong bagong kasal sila ng asawa niyang si Corazon. Sa ilalim ng punong iyon, minsan nilang pinangarap ang simpleng buhay. Isang maliit na bahay, 3 anak na mapagtatapos at pagtanda nilang magkasama habang nagkakape sa umaga. Ngunit hindi lahat ng pangarap ay tinatapos ng tadhana sa paraang inaasahan ng tao. 15 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Corazon dahil sa sakit sa puso. Mula noon si Severino na lang ang natira sa lumang bahay. Minsan ay tahimik niyang kinakausap ang lumang litrato ng asawa na nakapatong sa maliit na aparador. "Oh, Corazon," bulong niya isang umaga habang pinupunasan ng basahan ang frame ng litrato. "Malapit na namang magfiesta sa bayan. Kung buhay ka pa siguro, nagluluto ka na ng paborito mong kakani." Napangiti siya sandali pero agad ding nawala ang ngiti nang marinig niya ang ingay ng lumang radyo sa kapitbahay. Ang tugtog ay tungkol sa anak na nakalimot sa magulang. Hindi sinasadya pero parang siya ang tinamaan ng bawat salita. 3 ang anak ni Severino at Corazon. Ang panganay ay si Walter Almario, dating payat na batang laging may sugat sa tuhod dahil sa paglalaro sa pilapil. Ngunit ngayon ay kilala na bilang negosyanteng may malaking bahay at commercial piggery sa kalapit na bayan. Ang pangalawa ay si Mireya, isang nurse sa munting klinika sa bayan, mabait at maalaga, ngunit hindi gaanong marangya ang buhay. Ang bunso naman ay si Nadion, matagal nang nasa barko at bihirang umuwi dahil sa hirap ng trabaho sa dagat. Sa 3, si Walter ang pinakamatinding pinaghirapan ni Severino. Noong bata pa si Walter, madalas itong magkasakit. Kapag nilalagnat siya, buong magdamag siyang binabantayan ni Corazon habang si Severino naman ay naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Mekaniko si Severino noon sa isang maliit na talyar sa bayan. Magaling siya sa makina, mabilis ang kamay at kilala sa pagiging tapat. Pero kahit gaano siya kasipag, kulang pa rin ang kinikita niya para sa pangarap niyang mapagtapos ang mga anak. Kaya noong nakapasa si Walter sa isang pribadong kolehiyo sa Maynila, hindi nagdalawang isip si Severino. Ibinenta niya ang kalahati ng palayan nila. Noong sumunod na taon nang tumaas ang tuition, ibinenta naman niya ang 2 kalabaw. At nang kailanganin ni Walter ng pambayad sa boarding house, kumuha siya ng mga sideline kahit gabi. Nagkukumpuni ng tricycle, makina ng bangka, generator at ano-ano pa. Minsan nakita siya ni Mang Orlan Bisuya, dati niyang kaibigang tsoper sa bayan, na natutulog sa loob ng talyer habang nakasandal sa gulong ng jeep. "Severino," sabi ni Mang Orlan noon, "patayin mo naman ang katawan mo sa trabaho. Baka hindi mo na maabutan ang pagtatapos ng anak mo." Ngumiti lang si Severino habang hinahaplas ang kamay na puno ng grasa. "Kung si Walter ang aabot sa pangarap, Orlan, parang nakarating na rin ako roon." Ganun kamahal ni Severino ang anak. Sa bawat diploma ni Walter, may pawis siya. Sa bawat magandang damit na naisuot nito noong kolehiyo, may lumang damit si Severino na tiniis isuot ng paulit-ulit. At noong araw na nagtapos si Walter, suot ni Severino ang luma ngunit malinis na barong. Si Corazon ay umiiyak habang hawak ang diploma ng anak. Si Walter noon ay hinakap sila at sinabing, "Tay, Nay, balang araw ako naman ang babawi sa inyo." Pinaniwalaan niyo ni Severino. Pinanghawakan niya iyon sa loob ng maraming taon.
Ngunit nagbago ang lahat nang nakilala ni Walter si Lourdesa na Cuesta. Si Lourdesa ay nagmula sa pamilyang may kaya. Ang kanyang ina, si Doña Priscila La Cuesta, ay kilala sa bayan bilang babaeng matalas ang dila, mataas ang tingin sa sarili at sanay na sinusunod ng lahat. May mga lupain sila, may lumang negosyo at may koneksyon sa munisipyo. Nang pakasalan ni Walter si Lourdesa, unti-unting nagbago ang kilos nito. Dati, tuwing linggo ay tumatawag pa siya kay Severino. Dati, nangangamusta pa siya kung kumakain na ba ang ama. Ngunit nang tumagal, ang mga tawag ay naging buwanan. Pagkatapos ay tuwing Pasko na lang, hanggang sa halos tuluyan nang mawala. Minsan, tinawagan ni Severino si Walter upang batiin ang apo niyang si Tiburcio sa kaarawan. "Hello?" Tinig iyon ni Lourdesa. "Lourdesa, ako ito, si Tatay Severino. Pwede ko bang makausap si Tiburcio? May bati lang ako sa apo ko." Ilang segundo munang tumahimik sa kabilang linya. "Naku, Tay Severino, busy po ang bata. May tutor, saka may bisita mila yun." "Sandali lang naman anak, sasabihin ko lang happy birthday." "Next time na lang po, medyo hindi rin maganda ang signal." Naputol ang tawag. Matagal na nakatingin si Severino sa lumang cellphone niya. Sa sobrang luma nito, bitak na ang gilid at kailangan pang itali ng goma ang takip sa likod para hindi malaglag ang baterya. Umupo siya sa bangko sa ilalim ng punong mangga at tahimik na inilagay ang cellphone sa bulsa. Dumating si Mireya ng hapong yun, bitbit ang isang supot ng pandesal at gamot para sa maintenance ng ama. "Tay, tumawag ka na naman kay Kuya Walter," tanong niya nang napansin ang lungkot sa mukha nito. Hindi agad sumagot si Severino. Kumuha siya ng isang pandesal at hinati sa dalunga. "Birthday kasi ng apo ko. Gusto ko lang marinig ang boses." Napabuntong hininga si Mireya. Alam niya ang sakit sa puso ng ama, pero ayaw niyang lalo itong saktan. "Tay, huwag niyo na pong pilitin kung ayaw nila. Hindi naman sa masama ang loob ko kay kuya, pero iba na talaga siya ngayon." Tumingin si Severino sa anak. "Hindi masamang umasa, Mireya. Anak ko pa rin siya. Pero kayo ang nasasaktan. Mas masakit kung susukan ko siya." Hindi na sumagot si Mireya. Kilala niya ang ama. Kapag pamilya ang pinag-uusapan, palaging may puwang ang puso nito kahit ilang beses nang sinugatan. Hindi alam ni Mireya na may isa pang bagay na matagal nang itinatago si Severino. Sa ilalim ng kanyang kama, may lumang maleta. Kulay kayumang iyon, kupas na ang balat at kinakalawang na ang dalawang kandado. Sa unang tingin, iisipin mong puro lumang damit lang ang laman. Ngunit sa loob nito ay nakatago ang mga dokumentong ilang buwan nang inaayos ni Severino kasama ang abogado niyang si Attorney Ruben Celajon. Nagsimula iyon nang puntahan siya ng isang kinikilata ng Hiraya Verde Development Corporation. May malaking proyekto raw na expressway sa gilid ng bayan at tatamaan ng daan ang lupang dating akala ng lahat ay walang halaga. Isang lupang minana ni Severino mula sa kanyang ama at matagal nang nakatiwangwang dahil mabato at mahirap tanman. Noong una, hindi naniwala si Severino. "Baka nagkakamali kayo," sabi niya sa lalaking nakapolo barong na nagpakilalang si Engineer Pelagio Suntay. Ngumiti si Engineer Pelagio. "Tama po kayo noon, Mang Severino, pero nagbago na ang luta ng bayan. Sa lokasyon po ng lupa ninyo dadaan ang malaking daan. Mataas po ang halaga nito ngayon." Doon nagsimula ang serye ng pirmahan, pagpunta sa munisipyo, pagkuha ng kopya ng titulo at pagharap sa bangko. Hindi naging madali ang proseso. Ilang beses siyang napagod, ilang beses siyang nataranta sa mga papeles na hindi niya maintindihan. Mabuti na lang at nariyan si Attorney Ruben, anak ng dati niyang kaibigan, na tinulungan siya ng tapat. "Manong Severino," sabi ni Attorney Ruben habang nasa maliit nilang opisina. "Malaking halaga po ito. Pwede na kayong manirahan sa mas maayos na bahay. Pwede kayong kumuha ng caregiver. Pwede kayong magpahinga." Ngunit iba ang nasa isip ni Severino. "Attorney, gusto ko sanang ayusin ang hatian para sa mga anak ko. Ayaw kong pag-awayan nila kapag nawala ako."
Kasama po ba si Sir Walter? Saglit na tumahimik ang matanda. Tumingin siya sa lumang litrato ni Corazon na palaging niyang dala sa pitaka. Anak ko siya. Kahit nakalimot siya, hindi ko pwedeng kalimutan. Napailing ng bahagya si Atty. Ruven, hindi dahil tutol siya, kundi dahil humanga siya sa bigat ng pagpapatawad sa puso ng matanda. Pero bukod sa perang nakuha sa lupa, may isa pang masilang dokumento na nadiskubre sa pag-aayos nila. Ang lupang kinatatayuan ng commercial piggery ni Walter at ng pamilya Lacuesta ay nakarehistro pa rin pala sa pangalan ni Corazon at Severino. Matagal na itong pinagamit ni Corazon noon sa kamag-anak ni Doña Priscila dahil nangako silang pansamantalang imbakan lang ng kagamitan. Ngunit kalaunan, nagtayo roon ng babuyan ang mga Lacuesta at pinalabas na bahagi na ito ng kanilang ari-arian. Nang malaman iyon ni Severino, hindi siya agad nagalit. Mas nanaig ang lungkot. Bakit hindi sinabi sa akin ni Walter? Bulong niya. Maaring hindi niya rin po alam, sabi ni Atty. Ruven, pero kailangan po nating ayusin ito. Legal na usapin na ito. Mula noon, naging mas mabigat ang laman ng maleta. Hindi lang iyon puno ng pera at titulo, puno iyon ng katotohanang pwedeng gumiba sa kayabangan ng pamilyang matagal nang yumuyurak sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig si Severino ng mga tanim na sili sa gilid ng bahay, dumating si Mang Orlan sakay ng lumang owner-type jeep. May dala siyang sobre. Severino, tawag nito, may piladala galing sa bahay ni Walter. Pinunasan ni Severino ang kamay sa lumang tuwalya at kinuha ang sobre. Makapal iyon, kulay ginto ang gilid at halatang mamahalin. Nang buksan niya, tumambad ang imbitasyon para sa blessing ng bagong rest house at expansion ng piggery ni Walter at Lourdesa. Nakasulat sa ibaba, inaanyayahan namin kayo sa isang gabi ng pasasalamat at pagdiriwang kasama ang pamilya at mga kaibigan. Napangiti si Severino pero may pag-aalinlangan sa mga mata niya. Bakit kaya ngayon lang nila ako naalala? Mahinang sabi niya. Sumangot si Mang Orlan. Baka kailangan ka lang nilang ipakita, Severino. Alam mo naman ng mga mayayaman, mahilig magpanggap na buo ang pamilya kapag maraming bisita. Hindi nagsalita si Severino. Tinitigan niya ang pangalan niya sa imbitasyon, Mang Severino Almario. Hindi tatay, hindi ama. Parang pangalan lang ng bisitang kailangang ilista. Kinagabihan, dumating si Mireya matapos ang duty sa klinika. Pagod siya, ngunit nang makita ang imbitasyon sa mesa, agad siyang kinabahan. Tay, pupunta kayo? Oo, sagot ni Severino habang naglalagay ng mga damit sa maliit na bag. Tay, baka mapahiya lang kayo roon. Hinto si Severino. Hawak niya ang lumang barong na ilang taon nang hindi nasusuot. Anak, minsan kailangan mong puntahan ng taong lumayo sa'yo. Hindi para magmakaawa, kundi para malaman mo kung may natitira pa bang pagmamahal. Pero paano kung wala na? Dahan-dahang humarap si Severino sa anak. Sa ilalim ng ilaw na dilaw, mas halata ang guhit ng katandaan sa mukha niya. Kung wala na, edi malalaman ko. Mas mabuti nang masaktan sa katotohanan kesa tumanda akong puro tanong ang dala. Napaluha si Mireya, ngunit hindi na niya pinigilan ng ama. Tinulungan na lang niya itong plantsahin ang lumang barong. Habang nagpaplantsa, napansin niya ang maletang na nakahanda sa tabi ng kama. Tay, dadalhin niyo rin yan. Oo. Ano po bang laman yan? Sandaling tumigil si Severino. Hindi niya pa kayang sabihin lahat sa anak. Ayaw niyang pangunahan ang mangyayari. Mga bagay na dapat ko nang ipakita sa kuya mo. Tungkol po ba sa lupa? Bahagyang napatingin si Severino sa anak. Alam niyang may kutob si Mireya. Konti, pero hindi lang lupa. May mga alaala rin. May mga patunay. May mga bagay na baka kailangan niyang makita para maalala niya kung sino siya dati. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Naligo siya ng maayos, nagsuklay ng puti niyang buhok at sinuot ang barong na kupas na, ngunit malinis. Inilagay niya sa bulsa ang lumang panyo ni Corazon. Pagkatapos ay lumapit siya sa litrato ng asawa. Corazon, bulong niya, pupuntahan ko ang anak natin.
Hindi ko alam kung paano niya ako tatanggapin, pero sana samahan mo ko. May sandaling katahimikan sa loob ng bahay. Tanging kaluskos ng dahon sa labas ang maririnig, parang sumagot ang hangin, malamig at banayad. Paglabas niya, nandun niya si Mang Orlan dala ang jeep. "Handa ka na?" tanong nito. Tumanggo si Severino. Bitbit niya ang lumang maleta sa kanang kamay at maliit na bag sa kaliwa. Bago sumakay, lumingon siya sa lumang bahay. Doon niya inalagaan ang mga anak niya. Doon niya iniyakan si Corazon. Doon niya tiniis ang mga gabing walang tawag mula sa Walter. At sa araw na iyon, iiwan niya muna ang bahay na iyon hindi bilang matandang nanghihingi ng awa, kundi bilang amang naghahanap ng huling pagkakataong maibalik ang pamilyang unti-unting nawawala. Habang umaandar ang jeep sa maalikabok na kalsada, tahimik si Severino. Tinitigan niya ang mga palayan, ang mga batang naglalakad papuntang eskwela, ang mga tindahang unti-unting nagbubukas. Naalala niya si Walter noong bata pa siya, nakasakay sa likod ng bisikleta, mahigpit ang yakap sa baywang niya, habang sumisigaw, "Tay, bilisan mo pa!" Napapikit si Severino. Parang naririnig pa rin niya ang batang iyon. Ngunit nang imulat niya ang mata, ang batang iyon ay isa ng lalaking may malaking bahay, may asawang mayabang, at may mundong tila wala ng lugar para sa ama niyang nagsakripisyo. Pagdating nila sa terminal, sumakay si Severino sa bus papunta sa bayan ni Walter. Sa buong biyahe, mahigpit niyang hawak ang maleta. May isang batang babae sa katabing upuan ang tumingin sa kanya. "Lolo, mabigat po ba yan?" tanong ng bata. Ngumiti si Severino. "Oo, apo, mabigat." "Damit po ba laman?" Sandali siyang natawa, mahina at halos pabulong. "Hindi lang damit, may mga bagay dito na matagal kong binuhat." Hindi naintindihan ng bata ang ibig niyang sabihin, pero ngumiti ito bago yumakap sa ina. Nang bumaba si Severino sa harap ng malaking gate ng bahay ni Walter, halos hindi siya makapaniwala sa laki nito. Mataas ang pader, makintabang gate at may 2 gwardya sa labas. Sa loob, tanaw niya ang mga ilaw, mga tolda at mga sasakyang sunod-sunod na dumarating. Hinaplos niya ang bulsa kung saan naroon ang panyo ni Corazon. "Anak," bulong niya sa sarili, "nandito na si tatay." Humakbang siya palapit sa gate, dala ang lumang maleta, dala ang bigat ng nakaraan, at dala ang munting pag-asang baka sa gabing iyon maalala ni Walter ang amang minsan niyang pinangako ang babalikan. Bago tayo magumpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Sa bawat lugar na binabanggit ninyo, parang may bagong saksi sa kwento ni Severino. Isang kwento ng amang dinala ang puso niyang puno ng pag-asa, pero hindi niya alam na ang mismong bahay ng anak ang magiging lugar kung saan muli siyang susubukin ng sakit, hiya at paglimot. Nakatayo si Severino sa harap ng malaking gate ng bahay ni Walter. Hawak sa kanang kamay ang lumang maleta na tila mas bumigat pa habang papalapit siya. Hindi dahil sa bigat ng laman nito, kundi dahil sa bigat ng tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Kikilalanin kaya ako ng anak ko? Yayakapin kaya niya ako? O isa lang akong bisitang kailangang pagtisaan dahil nakasulat ang pangalan ko sa imbitasyon? Mula sa labas, rinig na rinig niya ang malakas na tugtugan sa loob. May mga ilaw na nakasabit sa punong akasya, may mahabang puting tolda sa bakuran, at may mga lalaking naka-Amerikana na nag-uusap habang hawak ang baso ng alak. Sunod-sunod ding pumapasok ang mga magagarang sasakyan, itim na SUV, van na makintabang salamin, at ilang sedan na halatang bagong-bago pa. Sa gilid ng compound, tanaw ni Severino ang malaking estruktura gawa sa semento at yero. Alam niyang iyon ang commercial piggery na ipinagmamalaki ng pamilya ni Lordesa. Mula sa kinatatayuan niya, hindi pa gaanong halata ang amoy dahil malayo sa main house ang kulungan ng mga baboy. Ngunit sanay ang ilong niya sa probinsya. Alam niyang nandoon yon, ang halong amoy ng pakain, putik at dumi na kahit takpan ng pabango ng mayayaman ay hindi tuluyang nawawala. Lumapit siya sa guardhouse.
Ang gwardya na si Bernaldo Tapis, matangkad at malapad ang balikat, ay agad siyang hinarang. Tinignan nito ang suot niyang barong na malinis ngunit luma na. Ang sapatos niyang makintab nga ngunit halatang matagal ng gamit. At ang maleta na tila galing pa sa ibang dekada. "Saan kayo?" tanong ng Bernaldo malamigang boses. "Magandang gabi, iho," mahinang sagot ni Severino. "Ako si Severino Almario, ama ko ni Walter." Saglit siyang tinignan ng gwardya, saka sumulyap sa listahan ng bisita. "Ama ni Sir Walter?" "Oo, may imbitasyon ako." Kinuha ni Severino ang sobre mula sa bulsa ng kanyang maliit na bag at inihawat ito. Binasa ni Bernaldo ang pangalan pero hindi agad siya pinasok. Sa halip, tinawag nito ang isa pang tauhan sa radyo. "May matanda rito, sabi ama raw ni Sir Walter." Narinig ito ni Severino. Kahit hindi siya direktang ininsulto, may kurot pa rin sa dibdib niya. Sabi ama raw, kahit kailangan pa niyang patunayan ang bagay na minsang pakatotoo sa buhay niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Crispulo Daraman, pinsan ni Lordesa at administrador ng babuyan. Nakasuot ito ng mamahaling polo, ngunit may hangin ng kayabangan sa bawat hakbang. Tinignan niya ni Severino mula ulo hanggang paa. "Kayo pala si Mang Severino," sabi Crispulo may ngiting hindi abot sa mata. "Akala ko po kasi isa kayo sa lumang trabahador ng farm." Hindi sumagot si Severino ng masama. Ngumiti lang siya ng mahina. "Sanay naman akong magtrabaho, iho. Wala namang nakakahiya roon." Napasinghap ng mahina si Bernaldo. Tila napahiya sa sinabi ng matanda. Pero si Crispulo ay ngumiti lang. "Sige, pasok na po. Pero doon muna kayo sa gilid ng kusina. Marami kasing VIP sa loob. Mamaya na lang kayo tatawagin ni Sir Walter." "Doon muna kayo sa gilid ng kusina." Hindi pa man niya nakikita ang anak, alam na ni Severino kung saang lugar siya inilagay. Dahan-dahan siyang pumasok sa compound. Habang naglalakad sa sementadong daan, hindi niya maiwasang mamangha sa laki ng bahay. Malawak ang harapan, may fountain sa gitna, may marmol ang sahig sa entrance at may malaking chandelier na kumikislap sa loob. Naalala niya ang lumang bahay sa San Telmo, ang kisaming may tagas kapag malakas ang ulan, ang kusinang may uling pa rin minsan kapag ubos na ang gas, at ang munting mesang pinagsaluhan nilang mag-anak noon ng tinolang manok tuwing may kaunting pera. Noon, masaya na sila sa simpleng sabaw. Ngayon, sa harap niya ay may hahabang buffet table na puno ng pagkaing hindi niya kabisado ang pangalan. Sa gilid ng kusina siya dinala ni Crispulo. Naroon ang ilang driver, helper at tauhan ng catering. May plastik na upuan sa tabi ng pader. Dahan-dahang umupo si Severino at inilagay ang maleta sa pagitan ng kanyang mga paa. Ilang segundo lang ang lumipas. Lumapit ang isang batang kasambahay na may bitbit na baso ng tubig. Siya si Iliana, 23 taong gulang, payat, morena at may matang halatang maraming napapansin, ngunit sanay manahimik. "Lolo, tubig po," sabi niya. Tinanggap iyon ni Severino. "Salamat, hiha. Ano po pangalan ninyo?" "Severino, ako ang ama ni Walter." Biglang nanlaki ang mata ni Iliana. "Kayo po pala ang tatay ni Sir?" "Oo," sabi ni Severino sabay ngiting pilit. Mukhang hindi nga lang halata. Nayuko si Iliana. Naramdaman niyang may bigat ang sinabi ng matanda. "Pasensya na po kung dito kayo pinaupo. Hindi ko po alam na..." "Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Hindi ikaw ang naglagay sa akin dito." Hindi na nakapagsalita si Iliana. Ngunit bago siya bumalik sa kusina, sumilip muna siya sa main hall. Tila hinahanap si Walter. Alam niyang hindi tama ang nangyayari, pero sa bahay na iyon, ang pagsasalita ay madalas katumbas ng pagkawala ng trabaho. Ilang minuto pa bago nakita ni Severino si Walter. Lumabas ito mula sa main hall, suot ang mamahaling coat, maayos ang buhok at may hawak na cellphone. Sa likod niya ay si Lordesa, nakasuot ng eleganteng damit na kulay champagne, at si Doña Priscilla na may alahas na kumikislap sa leeg at tenga. Nang nagtama ang mata ni na Severino at Walter, sandaling tumigil ang paligid para sa matanda. Anak yang iyon. Ang batang pinasan niya sa baha noon para hindi mabasa ang sapatos papuntang eskwela.
Ang binatang sinamahan niya sa Maynila noong unang araw ng kolehiyo dahil takot itong maligaw. Ang lalaking minsang yumakap sa kanya sa graduation at nangakong babawi. Ngunit sa gabing iyon, walang pagtakbo, walang yakap, walang, "Tay, buti dumating kayo." Lumapit si Walter, pero mabagal, at ang unang ginawa ay tumingin sa paligid kung may nakakakita. "Tay," sabi niya sa mahinang boses, "nandito na pala kayo." Tumayo si Severino. "Oo anak, salamat sa imbitasyon." Parang may kirot sa mukha ni Walter. Hindi niya alam kung mahihiya ba siya o yayakap. Ngunit bago pa siya makakilos, nagsalita si Lordesa. "Good evening po, Tay Severino," sabi nito, ngunit halatang pilit ang ngiti. "Pasensya na po, medyo magulo ngayon. Maraming bisita." "Ayos lang hiha," sagot ni Severino. "Masaya akong makita kayong lahat." Lumapit si Doña Priscila at tinignan ng barong ni Severino. "Ay, Mang Severino, sana nagsabi kayo kay Walter. Napadalhan sana namin kayo ng mas bagay na damit. Medyo formal kasi ang event." Humigpit ang hawak ni Severino sa hawakan ng maleta, ngunit pinili niyang manahimik. Agad sumingil si Walter. "Tay, huwag kayong mag-alala. Mamaya kakausapin ko kayo. Marami lang akong inaasikaso." "Gusto kong sanang makita si Tiborcio," sabi ni Severino. "Matagal ko nang hindi nakikita." Nagkatinginan sina Lordesa at Doña Priscila. "Nasa loob siya," sagot ni Lordesa. "Pero may mga bata rin doon. Baka mamaya na lang." Baka mamaya na lang. Ilang beses nang narinig ni Severino ang mga salitang iyon sa iba't ibang anyo. Sa telepono, sa mensahe, sa dahilan ng hindi pagdalaw. Laging mamaya, laging kapag may oras, laging hindi ngayon. Tumanggo si Severino. "Sige, maghihintay ako." Bumalik sina Walter sa main hall. Naiwan si Severino sa gilid ng kusina, hawak ang baso ng tubig habang unti-unting lumalalim ang gabi. Mula sa kinauupuan niya, tawan niya ang masayang pagtawa ng mga bisita. May nag-toast para sa tagumpay ni Walter. May mga pumupuri sa laki ng bahay, sa ganda ng negosyo, sa husay raw ng pamilyang Lacuesta sa pagpalago ng ari-arian. Si Walter talaga, napakagaling. Mula sa wala, ngayon may farm expansion na. Napayuko si Severino. Mula sa wala, hindi nila alam kung gaano karaming gabing walang tulog ang nasa likod ng tagumpay na iyon. Hindi nila alam kung ilang gamit ang naibenta, ilang utang ang binayaran ng paunti-unti, ilang panalangin ang inusal ni Corazon habang naghihintay ng padala mula sa anak. Maya-maya, lumapit si Tiborcio. 10 taong gulang ito, maputi, maayos ang suot at halatang lumaki sa maalwang buhay. Nakita niya si Severino na nakaupo sa gilid at tumingin sa kanya ng may pagtataka. "Kayo po ba si Lolo Severino?" tanong ng bata. Biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. "Oo, apo, ako nga." Lumapit pa sana si Tiborcio, ngunit biglang dumating si Lordesa. "Tiborcio," matigas nitong sabi, "bakit ka nandito? Go back inside." "Mom, siya po ba talaga ang lolo ko?" Nanigas si Severino sa tanong, hindi dahil nasaktan siya sa bata, kundi dahil naramdaman niyang itinago siya ng matagal sa sariling apo. "Yes, but later na kayo mag-usap," sagot ni Lordesa, pilit na kalmado. Hinawakan niya sa balikat ang anak at hinila papasok. "Marumi dito sa kitchen area, baka madumihan ka." Napatingin si Tiborcio kay Severino habang hinihila siya papalayo. May lungkot at kuryosidad sa mga mata ng bata. "Bye po, Lolo," mahina niyang sabi. Ngumiti si Severino kahit nangingilid ang luha. "Bye, apo." Nang mawala ang bata, doon niya naramdaman ang bigat ng buong gabi. Kaya pala bihira siyang ipakausap sa apo niya. Hindi lang dahil busy, hindi lang dahil may tutor, kundi dahil tila ikinahihiya nila siyang maging bahagi ng kwento ng bata.
Lumapit muli si Ilyana, dala ang maliit na platito. May kaunting kanin, malamig na sabaw, at isang pirasong pritong isda. Lolo, ito po muna. Pasensya na po, ito lang po ang pinakuha sa akin. Tinignan ni Severino ang plato. Sa loob, tanaw niya ang mga bisitang nagsasalin ng alak, kumukuha ng lechon, at nagtatawanan sa harap ng mamahaling pagkain. Ngunit sa halip na magalit kay Ilyana, ngumiti siya. Maraming salamat, Hiha. Malaking bagay na ito. Napakagatlabi si Ilyana. Hindi po tama ito. Tama o mali, minsan nakikilala mo ang tao sa paraang niyang trato niya sa akala niyang walang laban. Napatigil si Ilyana sa sinabi. Parang may tumusok sa dibdib niya dahil matagal na rin niyang nararamdaman iyon sa bahay na iyon. Siya, ang mga driver, ang mga tagalinis, ang mga trabahador sa babuyan, lahat sila ay mababa ang tingin sa mata ng mga lakwesta. Sa kabilang bahagi ng bahay, nagsisimula ng uminit ang usapan. Nalaman ni Doña Priscila mula kay Crispulo na may dala si Severino na lumang maleta. Tumingin siya sa direksyon ng kusina, saka napangisi. Ano kayang laman yan? Baka lumang damit na ipapamana sa inyo o baka listahan ng utang? Ma, wag naman, mahinang sabi ni Lordesa, pero hindi rin niya maitago ang iritasyon. Lordesa, kailangan mong turuan ang asawa mo. Ang mga ganyang kamag-anak, kapag pinabayaan, kakapit ng kakabit. Ngayon imbitado lang, bukas baka dito na tumira. Narinig iyon ni Walter. Hindi siya sumang-ayon, ngunit hindi rin siya tumutol. At kung minsan, ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa mismong pang-iinsulto. Lumipas pa ang oras. Sa main hall, tinawag si Walter para magbigay ng maikling mensahe. Pumalakpak ang mga bisita. Tumayo siya sa harap, hawak ang mikropono. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ang gabing ito ay simbolo ng pagsisikap, pangarap at pagbangon. Hindi madali ang pinanggalingan ko, pero dahil sa determinasyon at tulong ng pamilya ng aking asawa, narito tayo ngayon. Napalunok si Severino. Walang nabanggit tungkol kay Corazon. Walang nabanggit tungkol sa amang nagpaaral sa kanya. Walang nabanggit tungkol sa lumang bahay sa San Telmo, sa palayang na ibenta, sa kalabaw na nawala, sa mga gabing amoy grasa ang kamay ni Severino habang nagbibilang ng pambayad sa matrikula. Doon nagsimulang manginig ang daliri ng matanda. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lamig ng katotohanan. Nakalimot na nga ang anak niya. Hindi lang sa tawag, hindi lang sa dalaw. Nakalimot ito sa pinanggalingan ng sariling buhay. Nang matapos ang talumpati, lumapit si Severino sa entrance ng main hall. Gusto sana niyang kausapin si Walter ng maayos. Gusto niyang sabihing, "Anak, may dala akong mahalagang papeles. Kailangan nating pag-usapan." Gusto niyang ibigay ang sobre kung saan naroon ang unang bahagi ng plano niya para hatiin ng maayos ang mga ari-arian sa mga anak. Pero dahil maraming tao, nahirapan siyang sumiksik. Hawak niya ang maleta sa isang kamay at ang maliit na bag sa kabila. Hindi niya napansin ng basong naiwan sa sahig. Natapakan niya ito, dumulas ng bahagya, at sa pagpigil niya sa sarili, tumama ang siko niya sa hawak na inumin ng isang lalaking investor. Tumapo ng red wine sa mamahaling sapatos at pantalon nito. "Ano naman ito?" Sigaw ng lalaki. Biglang natahimik ang paligid. Lahat ng mata ay napunta kay Severino. "Pasensya na po," agad na sabi ng matanda. "Hindi ko po sinadya." Lumapit si Walter, namumula ang mukha sa hiya. Si Lordesa ay napahawak sa noo, habang si Doña Priscila ay nailing na parang matagal na niyang inaasahan ang gulong iyon. "Tay!" mariing bulong ni Walter. "Ano pa naman ito?" "Anak, kakausapin lang sana kita. Hindi ba pwedeng maghintay? Nasa harap tayo ng mga bisita." "Pasensya na, hindi ko nakita ang baso." Tumawa ng mahina si Crispulo sa gilid.
Kaya dapat kasi ang mga galing sa bukid doon muna sa labas. Narinig iyon ng ilang bisita. May mga umiwas ng tingin, may mga napatikhim, ngunit walang nagsalita para sa matanda. Dumilim ang mukha ni Walter. Ang hiya, pressure at takot niyang mapahiya sa harap ng mga taong gusto niyang mapabilive ay nagsama-sama. Sa isang iglap, nakalimutan niyang ama ang nasa harap niya. "Tay, kung hindi ninyo kayang umasal ng maayos," malakas niyang sabi, sapat para marinig ng lahat, "doon ka matulog sa kulungan ng mga baboy." Parang tumigil ang buong paligid. Si Iliana na nasa pintuan ng kusina ay napahawak sa dibdib. Si Tiborcio na nakasilip mula sa hagdan ay nanlaki ang mga mata. Si Lordesa ay natigilan, at kahit si Doña Priscila ay bahagyang nawala ang ngisi, hindi dahil naaawa siya, kundi dahil kahit siya ay nagulat sa tindi ng sinabi ni Walter. Si Severino ay hindi agad kumilos. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng main hall, hawak ang lumang maleta habang ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa kanya. Ang salitang binitiwan ng anak ay tila paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya. "Doon ka matulog sa kulungan ng mga baboy." Ilang dekada niyang binuhat ang batang iyon. Ilang taon niyang pinagtrabahuhan ang kinabukasan nito. Ilang gabing kinakausap niya ang litrato ni Corazon, sinasabing baka isang araw ay maalala rin sila ni Walter. Pero sa isang pangungusap, itinapon siya ng anak sa lugar na parabang mas bagay pa siya sa hayop kaysa sa pamilya. Dahan-dahan siyang yumuko. Akala ng lahat ay aalis na siya. Ngunit pinulot niya ang nalaglag na sobre mula sa sahig. Pinunasan ang kaunting dumi sa gilid at inilagay iyon sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay tinigmay niya si Walter. Hindi galit ang mga mata niya. Mas malalim pa sa galit. Pagod, sakit, at isang uri ng katahimikang mas mabigat kaysa sigaw. "Walter," mahinang sabi niya, pero malinaw na narinig niya ang mga malapit sa kanya. "Hindi ako pumunta rito para sirain ang gabi mo. Pumunta ako rito dahil ama ka mo ako." Hindi nakasagot si Walter. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng tingin ng ama. Pero dinaig pa rin siya ng takot sa mga bisita. "Tay, mamaya na nating pag-usapan." "Hindi," sagot ni Severino. "Matagal na akong naghihintay ng mamaya." Kinuha niya ang lumang maleta at inilapag sa gitna ng mahabang mesa kung saan naroon ang ilan sa mga dekorasyon at mamahaling alak. Napaatras ang isang server. Napatingin ng lahat sa kanya. "Akala ninyo siguro," sabi ni Severino habang nanginginig ang kamay sa kandado, "ang dala ko ay lumang damit, o baka hihingi ako ng tirahan, o baka manghihingi ako ng pera sa anak kong matagal nang hindi maistorbo." "Severino," singit ni Doña Priscila, "huwag kang gumawa ng esena rito." Tinignan siya ni Severino. "Doña Priscila, buong gabi ninyo akong ginawang esena kahit tahimik lang ako." Namula ang mukha ng matanda. Humakbang si Attorney Ruben mula sa likod ng ilang bisita. Kanina pala siyang dumating at tahimik na nagmamasid gaya ng napag-usapan nila ni Severino sakaling kailangan niya ng tulong. Kasama niya si Mang Orlan, na seryoso ang mukha habang nakatingin kay Walter. "Attorney Ruben?" Gulat na sabi ni Walter. "Anong ginagawa ninyo rito?" "Sinamahan ko po si Mang Severino. May mga dokumento po siyang dapat ipakita sa inyo." Lalong lumalim ang katahimikan. Hinawakan ni Severino ang unang kandado ng maleta. Kumalansing ito ng mabuksan. Sumunod ang ikalawa. Sa bawat tunog, parang may bahaging gumuguho sa kayabangang itinayo sa paligid niya. Bago niya tuluyang itaas ang takip, huminga siya ng malalim. Naalala niya si Corazon. Naalala niya si Mireya na nagbabala. Naalala niya ang batang Walter na nakayakap sa kanya noon. At naalala niya ang linyang kabibitiw lang ng anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang maleta at sa sandaling masilip ng mga tao ang unang bungkos ng papeles,
bank certificates, titulo ng lupa at mga dokumentong may opisyal na selyo, unti-unting nagbago ang kulay ng mukha ni na Walter, Lordesa at Doña Priscilla. Dahil ang maletang inakala nilang dala ng isang kawawang matanda, iyon pala ang sisira sa gabing puno ng pagpapanggap. Bago tayo magumpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa isang kwento, hindi agad lumalabas ang tunay na bigat ng isang tao. May mga taong tahimik lang, tinitiis ang pangmamaliit, kinakaya ang sakit, at hinahayaang husgahan sila ng iba, hanggang sa dumating ang sandaling bubuksan nila ang katotohanang matagal nilang binuhat. Nakatayo pa rin si Severino Almario sa gitna ng main hall habang nakabukas ang lumang maleta sa ibabaw ng mahabang mesa. Ilang saglit na walang nagsalita. Ang dating maingay na bulwagan na puno ng tawanan, baso ng alak at papuri para sa yaman ni na Walter ay tila naputulan ng hininga. Maging ang mga musiko sa gilid ay unti-unting tumigil sa pagtugtog nang mapangsin nilang lahat ang mata ay nakatutok sa matandang lalaki na kanina lang ay pinaupo sa gilid ng kusina. Hindi damit ang laman ng maleta, hindi lumang gamit, hindi mga bagay na pwedeng pagtawanan. Sa loob nito ay maayos na nakasalansan ang makakapal na folder, ilang obre na may pirma at selyo ng bangko, kopya ng mga titulo ng lupa, tax declarations at legal documents na nakalagay sa transparent envelopes. Mayroon ding maliit na itim na notebook, lumang litrato at isang obre na kulay dilaw na halatang matagal nang iniingatan. Si Walter ay nakatayo pa rin sa tapat ng ama pero tila nanigas ang kanyang mga paa. Kanina, namumula siya sa hiya dahil natapo ng alak sa pantalon ng isang investor. Ngayon, namumutla siya sa hindi maipaliwanag na kaba. "Tay," mahina niyang sabi, ngulit hindi niya naituloy. Si Lordesa ay lumapit ng bahagya, ngunit agad ding napaatras nang makita ang pangalan ng kumpanya sa isang folder, Hiraya Verde Development Corporation. Kilala niya ang kumpanyang iyon. Ilang buwan ng usap-usapan sa bayan ang malaking expressway project. Maraming lupain ang binibili. Maraming dating walang halagang lupa ang biglang naging milyon-milyon ang halaga. Doña Priscilla, na sanay laging kontrolado ang sitwasyon, ay unang bumawi ng lakas ng loob. "Ano naman ang ibig sabihin nito? Severino, hindi porke may dala kang kung ano-anong papel ay pwede mo nang guluhin ang okasyon ng anak mo." Dahan-dahang tumingin si Severino sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses. Ngulit sa katahimikan ng kanyang sagot, lalong bumigat ang paligid. "Hindi ako ang nanggulo, Doña Priscilla. Kanina pa ninyo akong itinulak sa gilid. Kanina pa ninyong ipinaramdam na wala akong lugar sa bahay na ito. Ngayon, ipapakita ko lang kung bakit ako pumunta." Humakbang si Attorney Ruven Celahon palapit sa mesa. Maayos ang suot nitong barong, hawak ang leather folder at seryoso ang mukha. Kumalat agad ang bulong-bulong sa mga bisita. May ilang nakakilala sa kanya bilang isang respetadong abogado sa bayan. "Para lang malinaw sa lahat," panimula ni Attorney Ruven, "ako po ang legal counsel ni Mang Severino Almario. Naririto kami ngayong gabi hindi para gumawa ng eskandalo, kundi para ipaalam sa pamilya Almario at La Cuesta ang ilang mahahalagang usaping legal na ilang buwan naming inaayos." Legal, sinitsit ni Crispulo Daraman na kanina pang hindi mapakali sa gilid. "Anong legal? Family event ito, hindi korte." Tumingin sa kanya si Mang Orlan Bisuya na nakatayo sa likod ni Attorney Ruven. "Kung family event ito, bakit itinaboy ninyo ang ama ng may-ari sa gilid ng kusina?" Napahiya si Crispulo at napailing, ngulit hindi na nakasagot. Kinuha ni Severino ang unang folder. Nang buksan niya ito, lumitaw ang certified true copy ng titulo ng lupa.
Inabot niya iyon kay Attorney Ruven na siya namang nagpakita sa ilang taong malapit sa mesa. Ang lupang ito, paliwanag ni Attorney Ruven, ay matatagpuan sa gilid ng Barangay San Telmo at bahagi ng bagong ruta ng Expressway Project. Ito ay legal na pag-aari ni Mang Severino Almario. Kamakailan, binili ng Hiraya Verde Development Corporation ang bahagi nito sa halagang sapat upang makapagbigay sa kanya ng napakalaking kabayaran. Lumakas ang bulong-bulong. Magkano? Mahinang tanong ng isang bisita. Hindi na mahalagang sabihin ang eksaktong halaga. Sagot ni Attorney Ruven. Ang mahalaga hindi po pumunta rito si Mang Severino upang manghingi. Hindi siya nangangailangan ng awa o limos. Biglang napatingin si Lourdesa kay Walter. Ang mukha niya ay puno ng gulat at pagkabalisa. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang nasabi niya noon tungkol sa ama ng asawa. Ilang beses niyang tinawag na pabigat si Severino. Ilang beses niyang pinigilan si Walter na padalhan ito ng pera. Ilang beses niyang sinabing baka dumating ang araw na makikitira ang matanda sa kanila. Ngayon, nasa harap niya ang patunay na ang matandang iyon pala ay mas may malinis maari-arian kaysa sa pinagyayabang nilang lahat. Tay, sabi ni Walter, nanginginig ang boses. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tumingin si Severino sa anak. Ilang beses ba akong tumawag sa iyo, Walter? Natigilan si Walter. Ilang beses ba ako naghintay na sagutin mo ang tawag ko? Ilang beses ba akong sinabihan na busy ka, nasa meeting ka, may bisita ka, o mamaya na lang? Paano ko sasabihin sa'yo kung hindi mo na ako pinapapasok kahit sa simpleng usapan? Walang nakasagot. Sa gilid ng hagdan, tahimik na nakasilip si Tiborcio. Hindi niya lubos maintindihan ang mga dokumento, pero naiintindihan niya ang lungkot ng boses ng lolo niya. Sa murang edad, naramdaman niyang may mali sa mundong kinalakihan niya. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Ruven. May isa pa pong mas mahalagang usapin, sabi nito. Kinuha niya ang ikalawang folder mula sa maleta. Sa cover nito ay nakasulat ang lokasyon ng lupang kinatatayuan ng commercial piggery. Nang makita iyon ni Doña Priscilla, biglang kumunot ang noo niya. Si Crispulo naman ay tila nawalan ng kulay ang mukha. Ano yan? Mabilis na tanong ni Doña Priscilla. Dokumento po ng lupang kasalukuyang ginagamit ng inyong pamilya bilang commercial piggery. Batay sa record sa Registry of Deeds at Tax Declaration, ang lupang ito ay nananatiling nakapangalan kina Corazon Almario at Severino Almario. Parang may bombang sumabog sa bulwagan. Imposible! Sigaw ni Doña Priscilla. Matagal nang nasa amin ang lupang iyon. Ginagamit ninyo. Mahinang ang sagot ng abogado. Pero hindi ibig sabihin pag-aari ninyo. Pinayagan kami ni Corazon noon, dagdag ni Doña Priscilla, pero naninginig ng boses niya. Tama po, sagot ni Severino. Pinayagan kayo ni Corazon noon na pansamantalang gamitin ng bahagi ng lupa bilang imbakan ng gamit habang inaayos ninyo ang inyong lumang kulungan. Pansamantala, hindi niya sinabi na itayo ninyo roon ang malaking babuyan at ang kinin na parang sa inyo. Napahawak sa mesa si Lourdesa. Biglang umiikot ang isip niya. Kung totoo iyon, hindi lang kahihiyan ang haharapin nila. Pwedeng mapasara ang piggery, pwedeng mabawi ang lupa, pwedeng mawala ang puhunan, investors at pangalan nila. Walter, pabulhong dang sabi sa asawa. Alam mo ba ito? Napailing si Walter. Hindi ko alam. Ngulit kahit hindi niya alam, ramdam niya ang bigat ng kapabayaan niya. Kung hindi niya iniwasan ng ama, kung kinausap niya ito noon pa, kung hindi niya hinayaan ng ang pamilya ni Lourdesa ang humawak ng lahat, baka hindi humantong sa ganito. Doon humakbang si Severino at kinuha ang maliit na dilaw na sobre sa loob ng maleta. Iba ang paghawak niya rito, mas maingat, mas mabagal, parang mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ng papeles at bank documents. Ito, sabi niya, ang mas matagal kong dala kaysa sa anumang papeles. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay naroon ang lumang litrato nilang mag-anak. Si Corazon na nakaupo sa bangko. Si Walter na nakangiti habang hawak ang diploma. Si Mireya na nakasandal sa ina. Si Nadion na batang-bata pa, hawak ang laruan niyang bangka. At si Severino, payat pa noon,
May langis pa sa kuko, ngunit kitang-kita ang saya sa mukha. Kasama rin sa sobre ang lumang resibo ng tuition ni Walter, resibo ng boarding house, at isang sulat na sulat kamay ni Corazon bago ito mamatay. Nang makita ni Walter ang sulat ng ina, biglang lumambot ang mukha niya. "Tay, sulat ni nanay," tumanggo si Severino. "Iniwan niya ito sa akin nung huling linggo niya sa ospital. Sabi niya kapag dumating ang araw na makalimutan ka, ipabasa ko sa'yo. Pero matagal kong hindi ginawa. Akala ko kasi, babalik ka ng kusa." Dahan-dahan niyang binasa ang ilang bahagi ng sulat. "Severino, kung sakaling dumating ang araw na ang mga anak natin ay maligaw ng landas, huwag mong sumpain agad. Paalalahanan mo kung paano silang minahal, pero huwag mo ring hayaang yurakan kanila hanggang buhay. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat gawing dahilan para tanggapin ang kawalan ng respeto." Napayuko si Walter. Ang mga salitang iyon ay parang kamay ng ina na muling humawak sa mukha niya, hindi para haplusin siya, kundi para ipakita ang pagkakamali niya. "Tay," halos pabulong niyang sabi, "hindi ko alam." Marami kang hindi alam, sagot ni Severino, dahil hindi ka na nakinig. Sa puntong iyon dumating si Mireya. Hinga na siya, halatang nagmadali mula sa klinika matapos siyang tawagan ni Iliana. Suot pa niya ang puting uniforme at may maliit na bag ng gamit pang medikal sa balikat. "Tay," tawag niya, agad lumapit sa ama. Tinignan niya ang paligid, ang mga bisitang nakatingin, ang bukas na maleta, ang namumutlang mukha ni Walter. "Anong nangyari?" Hindi agad sumagot si Severino, ngunit nakita ni Mireya sa mga mata ng ama ang lahat. Alam niyang may masakit na nangyari bago siya dumating. Tumingin siya kay Walter. "Kuya, anong ginawa ninyo kay tatay?" Walang sagot si Walter. Si Iliana na kanina pang nanginginig sa may pintuan ng kusina ay biglang lumapit. Hawak niya ang sariling cellphone at isang maliit na notebook na matagal niyang itinago. "May kailangan din po akong sabihin," mahinang sabi. Agad na naningkit ang mata ni Crispulo. "Iliana, bumalik ka sa kusina." Ngulit sa unang pagkakataon, hindi siya sumunod. "Hindi na po," sagot niya, naninginig man ang boses. "Mas natatakot po akong habang buhay akong manahimik." Inabot niya kay Attorney Ruben ang notebook. Naroon ang listahan ng mga trabahador sa piggery na hindi nababayaran ng tama, ilang petsa ng overtime na hindi na isama sa sahod, at mga araw na sa pilitang pinapalinis ng mga tauhan walang protective gear. Ipinakita rin niya ang ilang larawan at video sa cellphone, dumi ng babuyan na itinatapon malapit sa sapa, mga sirang drainage at sako ng pakain na nakatambak sa lugar na hindi ligtas. "Hindi lang puro pa ang problema," sabi ni Iliana. "Marami rin pong manggagawa ang natatakot magsalita. Si Selwyn po, yung dating boy sa babuyan, nagkasakit dahil sa dumi pero hindi man lang dinala sa doktor. Si Marites siya po na tagalaban ng uniforme ng mga trabahador, hindi nabayaran ng 3 linggo. Si Junifer po, pinsan ng isang worker, pinagbantaan ni Sir Crispulo nang nagtanong tungkol sa sweldo ng kuya niya." "Sinungaling!" sigaw ni Crispulo. Humakbang palapit kay Iliana. Agad na humarang si Mang Orlan. "Subukan mong lapitan ang bata, Crispulo." Nagkagulo ang ilang bisita. May mga kumuha ng cellphone, may mga nagbulungan, may iba namang tahimik na umatras dahil ayaw madamay. Ang gabing dapat sana ay pagpapakita ng tagumpay ni na Walter ay unti-unting nagiging gabi ng pagbubunyag. "Walter!" sigaw ni Doña Priscila. "Patigilan mo ito! Ama mo man siya, sinisira niya ang pamilya mo." Dahan-dahang lumingon si Walter sa kanyang biyanan. "Pamilya ko?" "Oo! Kami ang pamilya mo ngayon. Kami ang nag-angat sa'yo." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang may kumirot sa puso ni Walter. Tumingin siya kay Severino, sa mga resibo ng tuition, sa sulat ni Corazon, sa litrato nilang amakan. Ang sabi ni Doña Priscila, sila ang nag-angat sa kanya. Pero sa harap niya, nakatayo ang lalaking nagbenta ng lupa, nagbenta ng kalabaw, nagtiis ng gutom at gumapang sa pagod para lang makapagtapos siya. Biglang bumigat ang tuhod ni Walter. Napaluhod siya sa harap ni Severino, ngunit hindi malinaw kung dahil iyon sa pagsisisi o sa tagot na gumuho ang lahat. "Tay, pakiusap," sabi niyang nanginginig. "Huwag nating ituloy ito rito. Pag-usapan natin. Pamilya tayo."
Naramdaman ni Severino ang sakit ng salitang iyon. Pamilya. Ang salitang hinanap niya sa loob ng maraming taon. Ang salitang hindi niya naramdaman nang paupuin siya sa gilid ng kusina. Ang salitang hindi niya naramdaman nang sabihan siyang doon matulog sa kulungan ng babuyan. Pamilya, ulit ni Severino, mabagal. Ang pamilya, Walter, hindi lang ginagamit kapag may mawawala sa iyo. Napahigbi si Mireya. Si Tiborcio naman ay bumaba mula sa hagdan, ngulit pinigilan siya ni Lourdesa. Umiiyak na rin ang bata kahit hindi niya lubos na intindihan ng lahat. "Lolo!" mahinang tawag ni Tiborcio. Napatingin si Severino sa apo. Sa gitna ng sakit, iyon ang unang sandali na may lumambot sa mukha niya. "Apo, hindi ka ang may kasalanan dito." Lumuhod pa rin si Walter. "Tay, bigyan ninyo ako ng pagkakataon." Matagal na tinitignan ni Severino ang anak. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang ama at ang taong nasaktan. Gusto niyang yakapin si Walter. Gusto niyang sabihing okay lang ang lahat. Gusto niyang ibalik sa dati kahit alam niyang hindi na pwedeng basta-basta. Ngunit naalala niya ang sulat ni Corazon. Huwag mo ring hahayaang yurakan ka nilang habang buhay. Kaya dahan-dahang isinara ang maleta. Hindi niya ibinigay ang mga papeles. Hindi rin niya pinunit. Hindi siya nanwala. Hindi siya nanumpa. "Hindi ko kayong ipapahiya ng higit sa ginawa ninyong sarili ngayong gabi," sabi ni Severino. "Pero simula bukas, haharapin ninyo ang lahat ng dapat harapin." Tay, may 30 araw kayo. Patuloy niya. Ayusin ninyo ang legal na usapin ng lupa. Bayaran ninyo ang mga manggagawang inabuso. Linisin ninyo ang sapa at ang babuyan. At higit sa lahat, matuto kayong humingi ng tawad hindi dahil natatakot kayong mawalan, kundi dahil alam ninyong may nasaktan kayo. Paano kung hindi? Matigas na tanong ni Doña Priscilla. Tumingin sa kanya si Attorney Ruven. Kung hindi, idudulog namin ito sa korte, sa Labor Office at sa Environmental Office. Kompleto ang dokumento. Napaupo si Lourdesa sa pinakamalapit na silya. Si Crispulo ay tahimik ng umatras. Ang ilang investors ay nagpaalam na, dala ang takot na madamay ang pangalan nila. Si Mr. Delfin Ocampo na kanina ay pinupuri si Walter ay tumayo at maikling nagsabi, "We need to review our partnership." Pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang assistant. Isa-isang gumuho ang kinang ng gabing iyon. Si Severino naman ay kinuha ang maleta. Lumapit si Mireya at inalalayan siya, ngulit hindi siya agad umalis. Tumingin muna siya kay Walter. "Anak," sabi niya, at sa salitang iyon ay napaiyak si Walter. "Noong bata ka, kahit anong dumi mo sa paglalaro, pinapapasok kita sa bahay, pinapaliguan kita, pinapakain, pinapatulog sa tabi namin ng nanay mo. Ngayong matanda na ako, itinuro mo sa akin ang kulungan ng baboy. Hindi ko iyon makakalimutan, pero hindi rin ako magpapasya ngayong galit ang puso ko." Hindi nakapagsalita si Walter. Tumingin si Severino kay Iliana. "Hiha, kung gusto mong umalis dito, sumama ka sa amin ngayong gabi. Hindi kita mapagpapangakuan lang marangyang buhay, pero walang sisigaw sa'yo dahil lang nagsabi ka ng totoo." Napaluha si Iliana. Tumingin siya sa kusina, sa lugar na ilang taon niyang pinagtiisan, saka tumanggo. "Sasama po ako." Kasama sina Mireya, Iliana, Attorney Ruven at Mang Orlan, lumabas si Severino sa bahay na minsan niyang inasang pasukin bilang ama. Sa bawat hakbang niya palabas, mas gumagaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya iniwan ang sarili niya para lang tanggapin ng anak. Sa gate, huminto siya sandali at lumingon. Nakita niya si Walter na nakatayo sa pintuan. Luhaan, bagsak ang balikat at tila ngayon lang naunawaan kung gaano kabigat ang nawala sa kanya. Hindi kumaway si Severino. Hindi rin siya nagsalita. Hinawakan niya lang ng mahigpit ang lumang maleta at sumakay sa jeep ni Mang Orlan. Habang umaandar sila palayo, naiwan sa likod ang ilaw ng malaking bahay, ang gulong handaan at ang pamilyang hindi na makapagtatago sa likod ng yaman. Sa tabi ni Severino, tahimik na umiiyak si Iliana. Sa kabilang upuan, hawak ni Mireya ang kamay ng ama. "Tay,
Bulong ni Mireya. Saan tayo pupunta? Tumingin si Severino sa madilim na daan. Pagod na pagod siya pero sa unang pagkakataon sa gabing iyon, malinaw ang kanyang tinig. Uuwi muna tayo anak, pero bukas magsisimula tayo ulit. Hindi na bilang mga taong naghihintay na piliin sila, kundi bilang mga taong marunong nang tumayo kahit iniwan. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa buhay, may mga gabing akala mo ay katapusan na ng dignidad mo, pero iyon pala ang simula ng pagbangon mo. Minsan, kailangan munang makita ng tao kung gaano kabigat ang pangmamaliit ng iba bago siya maalala na may karapatan pa rin siyang tumayo, magsimula ulit at gawing daan sa kabutihan ang sugat na iniwan sa kanya. Tahimik ang biyahe pabalik ng San Telmo. Walang nagsalita sa loob ng owner-type jeep ni Mang Orlan. Ang daan ay madilim, paminsan-minsan lang naiilawan ng mga poste sa gilid ng kalsada. Si Severino ay nakaupo sa likuran, yakap ang lumang maleta sa kalungan, habang si Mireya naman ay nakasandal sa gilid niya, hawak ang isang kamay ng ama. Sa kabilang upuan, tahimik na umiiyak si Iliana. Hindi ito humihigbi ng malakas, ngunit bawat punas niya sa pisngi ay patunay na matagal na niyang pinigilan ng sariling masaktan. Nang makarating sila sa lumang bahay ni Severino, lampas hating gabi na. Bumaba si Mang Orlan at binuksan ang maliit na gate na kawayan. Saglit na tumayo si Severino sa harap ng bahay. Sa ilalim ng dilaw na ilaw sa beranda, mas lalong nakita ni Mireya ang pagod sa mukha ng ama. "Tay," mahinang sabi niya, "magpahinga na muna kayo, bukas na natin isipin ang lahat." Ngunit umiling si Severino. "Hindi ako makakatulog kung hindi ko muna kakausapin ang nanay ko." Alam ni Mireya ang ibig niyang sabihin. Dahan-dahang pumasok si Severino sa bahay. Inilapag ang maleta sa tabi ng lumang aparado at lumapit sa litrato ni Corazon. Matagal siyang nakatitig dito. Sa gabing iyon, hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak, magalit o magpasalamat dahil sa wakas ay lumabas ang katotohanan. "Corazon," bulong niya, "ginawa ko ang kaya ko. Hindi ko minura ang anak natin. Hindi ko siya sinaktan, pero hindi ko na rin hinayaan na apakan niya ako." Pumatak ang luha niya. Hindi siya umiyak ng malakas, para lang siyang matandang pagod na sa pagdadala ng sakit na hindi nakikita ng ibang tao. Kinabukasan, maagang gumising si Severino kahit halos hindi siya nakatulog. Gaya ng dati, nagtimpla siya ng kape. Ngunit iba ang umagang iyon. Hindi na siya nagising para maghintay ng tawag ni Walter. Hindi na siya nagising para umasa na baka may anak na biglang kakatok at mangangamusta. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagising siya para isipin kung ano ang gagawin niya para sa sarili niya at sa mga taong natapakan din ng pamilyang La Cuesta. Dumating si Attorney Ruben bago mag-alas 9 ng umaga. Kasama niya si Mang Orlan at ilang sandali pa ay dumating din si Mireya dala ang almusal mula sa karinderya ni Aling Tasing. Iliana naman ay nakasuot pa rin ng simpleng damit na ginamit niya kagabi, ngunit maayos na ang mukha kahit halata ang puyat. "Manong Severino," sabi ni Attorney Ruben habang inilalapag ang folder sa mesa, "kailangan na po nating simulan ang formal notice, hindi para gumanti, kundi para protektahan ang karapatan ninyo at ng mga manggagawa." Tumanggo si Severino. "Gawin natin ng tama, attorney. Ayokong may masaktan ng hindi kailangan. Pero ayoko na ring may magpatuloy sa mali. Meron po tayong 3 pangunahing hakbang. Una, legal notice tungkol sa lupa. Ikalawa, reklamo sa labor office para sa mga hindi nabayarang manggagawa. Ikatlo, report sa environmental office tungkol sa pagtatapon ng dumi sa sapa." Kinabahan si Iliana. "Attorney, baka balikan ako ni Sir Crispulo." Tumingin sa kanya si Severino. "Habang nasa bahay ko ikaw, walang gagalaw sa'yo, at kung gusto mong magsimula ulit, tutulungan kita." Napaluha si Iliana, ngulit pagkakataong iyon, hindi na iyon luha ng takot. "Lolo Severino, wala po akong ibang mapupuntahan." "Meron na yon," sagot ng matanda. "Dito, pero hindi habang buhay kang tagasilbi. Pag-aaralan kita ng gusto mong matutunan. Ano ba ang pangarap mo?"
Nagulat si Iliana sa tanong. Sa dami ng taon niyang nagtrabaho sa bahay ni Walter, walang nagtanong sa kanya niyan. Gusto ko po sanang matuto ng bookkeeping, mihina niyang sabi. Noon po kasi pangarap kong magtrabaho sa opisina, pero huminto ako sa pag-aaral nang mamatay ang tatay ko. Kung ganun, sabi ni Severino, iyan ang unang sisimulan natin. Mula sa sandaling iyon, unti-unting nabuo ang isang plano. Hindi magpapagawa si Severino ng mansyon, hindi bibili ng mamahaling sasakyan, hindi siya magpaparada sa harap ng bahay ni Walter para ipamukha ang yaman niya. Sa halip, gagamitin niya ang bahagi ng perang nakuha sa lupa upang magtayo ng maliit na training center sa San Telmo, isang lugar para sa mga taong tulad ni Iliana, Selwyn, Maritesia, Junifer at iba pang hindi nabigyan ng pagkakataong umangat. Papangalanan natin kay Nanay Corazon, mungkahi ni Mireya habang nakatingin sa ama. Siya naman ang palaging naniniwala na dapat may lugar ang mahirap para matuto. Dahan-dahang gumiti si Severino. Corazon Almario Skills Center. Pagkaraan ng 2 linggo, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Severino. Sa dating bakanting lote malapit sa maliit na palengke, unti-unting itinayo ang isang simpleng gusali. Hindi malaki, ngunit matibay. May 2 silid para sa klase, maliit na opisina, kusina para sa livelihood training, at likurang bahagi kung saan maaaring mag-practice ng pagkukumpuni ng bisikleta, makina ng tricycle, at simpleng appliances. Si Mang Orlan ang tumulong humanap ng mga karpintero. Si Aling Benilda Catriz, isang retiradong municipal clerk at dating kaibigan ni Corazon, ang tumulong sa pag-aayos ng permits. Si Iliana naman ay nakasuot pa rin ng simpleng damit na ginamit niya kagabi, ngunit maayos na ang muka kahit halata ang puyat. Manong Severino, sabi ni Selwyn, nahihiya ang sabi. Totoo po bang pwede kaming mag-aral dito kahit wala kaming pambayad? Libre ito, pero hindi ibig sabihin walang kapalit. Ang kapalit, seryosohin nyo ang pag-aaral. Kapag natuto kayo, tulungan nyo rin ang iba. Napayuko si Maritesia. May edad na po ako, baka nakakahiya. Mas nakakahiya ang mawalan ng pangarap habang buhay kang humihinga. Kung gusto mong matuto, may upuan ka rito. Habang unti-unting sumisigla ang bagong buhay sa San Telmo, kabaligtaran naman ang nangyayari sa bahay ni Walter. Pagkatapos ng gabing iyon, kumalat ang balita sa bayan. Hindi man nag-post si Severino ng kahit ano, maraming bisita ang nakakita. May ilang nagkwento sa kapwa negosyante. May ilang investor ang tumawag kay Walter para suspendihin muna ang partnership habang hindi pa malinaw ang legal issue sa lupa at environmental violations. Sa loob ng opisina ng bahay, nakaupo si Walter habang sunod-sunod ang tawag sa kanyang cellphone. Halos hindi na siya makain. Ang dating matikas at palaging plansyado ang suot ay nagmukhang pagod at gulong-gulo. Walter, hindi pwedeng ganito ka lang, sigaw ni Lordesa habang hawak ang financial report. 3 investor ang nag-pull out. Si Mr. Delfin humihingi ng audit. Ang supplier natin ayaw munang magbigay ng feed nang hindi tayo nagbabayad ng advance. Napahawak si Walter sa noo. Lordesa, kailangan muna nating ayusin ang manggagawa at lupa. Lupa? Singal niya. Lupa ng tatay mo? Bakit ngayon mo lang nalaman yan? Dahan-dahang tumingin si Walter sa asawa. Dahil hindi ko siya pinakinggan. Natigilan si Lordesa. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Noon, kapag may problema, madali nilang isisi sa iba, sa empleyado, sa supplier, sa munisipyo, sa chismis. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, narinig niyang tinatanggap ni Walter ang sariling pagkakulang. Pumasok si Doña Priscila, matigas ang mukha. Walang aamin ng kahit ano. Narinig ninyo? Wala. Hindi tayo papayag na isang matandang mekaniko ang magpapabagsak sa atin. Ma, sabi ni Lordesa, malinaw ang dokumento. Dokumento? Singal ni Doña Priscila. Ang dokumento pwedeng kontrahin. Ang testigo pwedeng hanapan ng butas. Ang mahirap kapag binigyan mo ng takot, umaatras. Hindi nagsalita si Walter. Dati, ganitong klase ng salita ang pinaniniwalaan niya. Ngayon, parang bawat pahayag ng biyenan ay lalo lang nagpapakita kung gaano karumi ang mundong pinasok niya.
Hindi sumuko si Doña Priscila. Tinawag niya si Crispulo at inutusan itong hanapin si Roldan Veira, isang lalaking matagal nang kilala sa bayan bilang bayarang testigo. Plano nilang palabasing matagal nang ibinenta ni Corazon ang lupa sa mga lakwesta, ngulit na wala lang daw ang dokumento sa sunog. Nais din nilang palabasing imbento lang ni Iliana ang mga reklamo dahil tinanggal daw ito sa trabaho. Habang binubuo nila ang kasinungalingan, mas lalong lumalawak ang suporta kay Severino. Si Aling Benilda Catris, na dating municipal clerk, personal na pumunta sa bahay dala ang lumang record book at photocopy ng lumang tax declarations. "Severino," sabi ni Aling Benilda, "kilala ko si Corazon. Hindi niya ibinenta ang lupang iyon. Ako mismo ang nag-file ng request noon ng pinauupahan lang ninyo pansamantala ang isang bahagi. Kung kailangan mong tumistigo, magsasalita ako." Napuno ng luha ang mata ni Severino. "Benilda, ayokong madamay ka. Matanda na rin ako. Ano pa ba ang silbi ng natitirang lakas ko kung hindi ko gagamitin sa totoo?" Dumating ang araw ng pagdinig sa munisipyo. Maliit lang ang session hall, ngunit puno ng tao. Naroon sina Severino, Mireya, Iliana, Attorney Ruben, Mang Orlan, Aling Benilda, Selwyn, Maritesia at Junifer. Sa kabilang panig naman ay sina Walter, Lordesa, Doña Priscila, Crispulo at Roldan Veira. Tahimik si Severino habang nakaupo. Wala siyang suot na mamahaling damit. Simpleng barong pa rin, ngulit mas maayos na ang tindig niya. Hindi siya mukhang naghihiganti. Mukha siyang taong handang ipaglaban ang tama. Nang salita si Roldan, sinabi nitong narinig daw niya noon na ibinenta ni Corazon ang lupa sa mga lakwesta. Ngulit nang tinanong siya ni Attorney Ruben ng eksaktong taon, araw at kung sino ang notary public, nagkagulo ang sagot niya. "Hindi ko na matandaan," nauutal lang sabi niya. "Pero sigurado kang may bentahan?" tanong ni Attorney Ruben. "Oo, narinig ko." "Kanino?" Sa mga tao." Nagbulbulangan ang nasa loob ng hall. Napayuko si Crispulo. Si Doña Priscila ay namumula na sa galit. Pagkatapos, tumayo si Aling Benilda. Malinaw niyang sinabi na walang deed of sale na naitala. Ipinakita niya ang lumang record. Sumunod na nagsalita sina Selwyn at Maritesia sa sahod, kondisyon ng trabaho at pananakot ni Crispulo. Si Iliana naman, kahit nanginginig, ipinakita ang mga larawan at notebook. Nang dumating ang pagkakataon ni Walter na magsalita, tumingin sa kanya si Doña Priscila. Matigas ang tinig nito, parang nag-uutos kahit walang sinasabi. "Sabihin mong kasinulalingan ito. Sabihin mong ginagamit ka ng ama mo." Huminga ng malalim si Walter. Tumingin siya kay Severino. Nakita niya ang matandang ama na hindi na nakikiusap, hindi na humahabol, hindi na nagpapaawa. Nakaupo lang ito roon, dala ang sugat, ngunit hindi binibitawan ang dignidad. Sa unang pagkakataon, naalala ni Walter ang sarili niya noong bata pa siya. Ang batang takot sa dilim na tinatabihan ni Severino sa banig hanggang makatulog. Naalala niya ang kamay ng ama na amoy langis at grasa, ngunit iyon ang kamay na naghatid sa kanya sa eskwelahan. Naalala niya ang graduation, ang pangako niyang babawi. At naalala rin niya ang sariling tinig noong gabing iyon. "Doon ka matulog sa kulungan ng mga baboy." Tumayo si Walter. Nanginig ang boses niya, ngunit malinaw ang unang pangungusap. "Totoo po ang sinabi ng ama ko." Napalingon si Doña Priscila. "Walter!" Ngunit hindi na siya huminto. "Hindi ko alam noon ang lahat ng detalye tungkol sa lupa, pero inaamin kong nagpabaya ako. Hinayaan kong gamitin ng pamilya ng asawa ko ang ari-arian nang hindi ko inalam ang buong katotohanan. Hinayaan kong maliitin ng mga trabahador at higit sa lahat," napatingin siya kay Severino, "ipinahiya ko ang sarili kong ama dahil mas pinili kong protektahan ang imahe ko kesa respetuhin ang taong nagtaguyod sa akin." Tahimik ang buong silid. Namula si Lordesa hindi sa galit kundi sa hiya. Si Crispulo ay halos hindi makatingin. Si Doña Priscila naman ay tumayo at sumigaw. "Wala kang utang na loob! Pinabaksak mo ang sarili mong pamilya!" Dahan-dahang humarap si Walter sa kanya. "Hindi, Doña Priscila.
Ngayon ko palang sinusubukang iligtas ang natira sa pamilya ko. Hindi iyon kapatawaran, hindi iyon agad paghilom, ngunit iyon ang unang tunay na pagpili ni Walter sa katotohanan matapos ang maraming taon ng pagtakbo mula rito. Sa dulo ng pagdinig, iniutos ng munisipyo na pansamantalang isailalim sa review ang operasyon ng piggery. Pinapaharap din ang mga reklamo sa tamang ahensya at pinayuhan ng magkabilang panig na ayusin ang usapin sa lupa sa legal na proseso. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa araw na iyon, nabasag ang matagal na paghahari ng kasinungalingan. Paglabas nila ng hall, lumapit si Walter kay Severino. Hindi siya lumuhod, hindi rin siya nagmakaawa. Tumayo lang siya sa harap ng ama, luhaan at tila ubos na ang yabang. "Tay," sabi niya, "alam kong hindi sapat ang sinabi ko kanina." Tinignan siya ni Severino. "Tama ka. Hindi sapat." Napayuko si Walter. "Pero simula iyon," dagdag ng matanda. "Kung totoo ang sisi mo, patunayan mo hindi sa salita, kundi sa araw-araw na gagawin mo ngayon." Hindi siya niyakap ni Severino. Hindi pa. Ngulit hindi rin siya tinalikuran ng may galit. Tumalikod ang matanda at naglakad kasama sina Mireya at Iliana habang sa likod niya ay naiwan si Walter na unang beses sa maraming taon ay natutong harapin ang bigat ng sariling kasalanan. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, alalahanin natin na hindi lahat ng sugat ay naghihilom dahil lang may nagsabing sorry. May mga kasalanang kailangan munang bayaran ng panahon, gawa at tunay na pagbabago. At minsan, ang pinakamagandang wakas ay hindi yung biglaang pagpapatawad, kundi yung unti-unting pagbangon ng lahat mula sa katotohanang minsang kinatakasan. Pagpatapos ng pagdinig sa munisipyo, hindi agad gumaan ang buhay ni Severino Almario. Maraming tao ang nag-akala na dahil lumabas na ang katotohanan, tapos na ang lahat. Ngulit sa totoong buhay, ang hustisya ay hindi parang esena sa pelikula na matapos ng isang sigawan ay agad nang nananalo ang inaapi. May papeles pa rin kailangang pasahan, may mga opisinang kailangang puntahan, may mga taong kailangang kausapin, at may mga gabi kahit nanalo ka sa tama, masakit pa rin ang dibdib mo kapag naaalala mo ang sinabi ng sariling anak. Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Severino sa Corazon Almario Skills Center. Halos araw-araw ay may dumarating na bagong mukha, dating trabahador, labandera, anak ng magsasaka, helper at mga kabataang hindi nakatapos ng pag-aaral. Si Iliana ang naging pinakaabala sa lahat. Mula sa dating kasambahay na laging nakayuko, natuto siyang humawak ng listahan ng estudyante, gumawa ng simpleng accounting record, magtala ng gastos sa materyales at tumanggap ng mga magulang na nagtatanong kung pwede bang mag-enroll ang kanilang anak kahit walang pangbayad. "Libre po ba talaga?" tanong ni Aling Sabel, isang magtataho na may anak na gustong matuto ng pagkukumpunin ng appliances. Ngumiti si Iliana habang ipinapakita ang registration form. "Libre po ang basic training, pero kailangang pumasok ng maayos. Sabi po ni Lolo Severino, hindi hadlang ang kahirapan, pero kailangan ng sipag." Napatingin si Severino mula sa kabilang mesa. Hindi niya mapigilang ngumiti. Noon, si Iliana ay nanginginig habang nagsasalita sa bahay ni Walter. Ngayon, malinaw na ang boses nito. Hindi pa man marangya ang buhay nito, nakikita na niya sa tindig nito ang dignidad na matagal na ring ninaaw ng mga taong sanay mang maliit. Si Mireya naman ay naging katuwang ng ama sa pag-aalaga sa mga manggagawang may sakit. Tuwing Sabado, naglalagay siya ng maliit na mesa sa gilid ng center para sa libreng blood pressure check-up, simpleng konsultasyon at pagbibigay ng payo tungkol sa kalusugan. Minsan ay dumarating si Selwyn, dala ang ubo niyang matagal nang iniinda, at si Mireya ang nag-asikaso sa kanya hanggang sa maipatingin ito sa doktor sa bayan. "Kung dati ganito lang kami inasikaso," sabi ni Selwyn isang hapon habang hawak ang reseta, "baka hindi lumala ang sakit ko."
Tinapik ni Severino ang balikat niya. Hindi natin mababago ang dati, anak. Pero pwede nating siguraduhin na hindi na iyon mauulit sa iba. Samantala, sa kabilang bayan, unti-unting bumabagsak ang dating matayog na pangalan ng pamilya La Cuesta. Ang piggery ay pansamantalang ipinasara habang iniimbestigahan ang environmental violations. Pinagmulta sila dahil sa maling pagtatapon ng waste sa sapa at inatasan silang magpagawa ng maayos na drainage at treatment system bago payagang muling mag-operate. Hindi iyon madali para kay Walter. Kinailangan niyang ibenta ang isa sa kanilang SUV at ilang mamahaning kagamitan sa bahay para mabayaran ang unang bahagi ng atraso sa manggagawa. Si Crispulo Daraman, na dating parang hari sa babuyan, ay kinasuhan matapos magsalita ang 3 dating trabahador tungkol sa pananakot at hindi pagbibigay ng tamang sahod. Noong una, nagmatigas pa siya. Pinagbantaan niya si Selwyn na babalikan siya kapag natapos ang kaso. Ngulit nang lumabas ang mga video ni Iliana at ang mga pirma ng mga manggagawa, unti-unti siyang iniwasan maging ng mga dati niyang kakampi. Si Doña Priscila naman ang pinakamahirap pabagsakin. Matagal siyang nanindigan na biktima raw siya ng paninira. Pumunta pa siya sa ilang kakilala sa munisipyo upang magpatulong. Ngulit dahil naging usap-usapan na ang kaso at marami ng dokumentong hawak si Attorney Ruben, wala nang gustong hayagang sumalo sa kanya. Lumabas din sa audit na may ilang pera sa negosyo na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Sa huli, napilitan siyang bumitaw sa pamamahala ng piggery at ilagay muna ang operasyon sa ilalim ng review ng isang independent accountant na inirekomenda ng mga investor. Sa bahay ni Walter, hindi na katulad ng dati ang paligid. Wala nang sunod-sunod na party, wala nang laging handaan, wala nang mga taong pumupuri sa kanya habang may hawak na alak. Ang malaking bahay na dati ay puno ng ingay ay naging malamig at tahimik. Isang gabi, nadatnan ni Lourdesa si Walter sa lumang opisina, nakatitig sa litrato ni Severino na kinuha niya mula sa lumang album. Litrato iyon noong graduation niya sa kolehiyo. Nakangiti siya roon, nakatoga, habang nasa tabi niya sina Severino at Corazon. Sa larawan, payat si Severino at halatang pagod, ngunit kitang-kita sa mata nito ang pagmamalaki. Walter, mahina ang tawag ni Lourdesa. Hindi agad siya lumingon. Hindi ko maalala kung kailan ako nagsimulang mahiya sa kanya. Sabi ni Walter, halos pabulong. Noong bata ako, ipinagmamalaki ko siya. Kapag sinusundo niya ako sa school na amoy grasa ang kamay, sinasabi ko sa mga kaklase ko, tatay ko mekaniko, kaya niyang buhayin ng kahit patay na makina. Tapos lumaki ako, nagkapera, at bigla kong ikinahiya ang amoy ng kamay na bumuhay sa akin. Nayuko si Lourdesa. Marami rin siyang gustong sabihin, ngunit mahirap umamin kapag buong buhay mo ay tinuruan kang ang yaman ang sukatan ng tao. Kasalanan ko rin. Mahinang niyang sabi, hinayaan kong makinig tayo kay mama. Hinayaan kong tratuhin natin siya na parang istorbo. Tumingin si Walter sa kanya. Hindi lang hinayaan, Lourdesa. Ginawa natin. Napaluha si Lourdesa. Hindi na niya kayang depensahan ng sarili. Lalo nang pumasok si Tiborcio sa pinto, hawak ang papel at lapis. Dad, sabi ng bata, pwede ba akong sumama sa inyo kapag pupunta kayo kay Lolo? Natigilan silang mag-asawa. Bakit anak? Tanong ni Lourdesa. Gusto ko po siyang makilala. Kasi lolo ko siya, pero parang hindi ko po siya kilala. At nayuko si Tiborcio. Narinig ko po noon na sinabi ni Daddy na sa kulungan ng baboy siya matulog. Masama po yun, di ba? Parang sinaksak sa dibdib si Walter. Sa lahat ng taong nakarinig sa sinabi niya, ang pinakamasakit pala ay ang sarili niyang anak. Lumapit siya kay Tiborcio at lumuhod sa harap nito. Oo anak, masama yun. Napakasama. At habang buhay kong pagsisisihan na narinig mo yon mula sa akin. Galit po ba si Lolo? Nasaktan siya. Pwede ba akong gumawa ng sulat? Hindi makasagot si Walter. Tumanda na lang siya habang pinipigilan ng luha. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Walter sa Corazon Almario Skills Center. Hindi siya nakasuot ng mamahaling coat, simpleng polo at pantalon lang.
Wala rin siyang dalang bodyguard o sasakyang magarbo. Kasama niya si Tiborcio na hawak ang isang maliit na sobre. Pagdating nila, abala ang lahat. Si Junifer ay nagtuturo sa 2 bagong estudyante kung paanong maglinis ng karburador ng motorsiklo. Si Marites naman ay nasa livelihood room, natututong gumawa ng packed meals na ibibenta sa terminal. Si Iliana ay nasa maliit na opisina nag-aayos ng ledger. Si Mireya ay nakaupo sa gilid, nagkukuha ng blood pressure ng isang matandang magsasaka. Sa likod ng gusali, nakita ni Walter si Severino. Nakaupo ito sa ilalim ng punong mangga na bagong tanim. Hawak ang lumang wrench, tinutuluan ng isang batang lalaki kung paanong higpitan ng kadena ng bisikleta. Hindi agad lumapit si Walter. Pinanood lang niya ang ama. Sa simpleng isenang iyon, nakita ang lalaking matagal niyang hindi pinansin. Hindi naghahanap ng papuri, hindi nagpapanggap. Hindi kailangan ng malaking bahay para maging mahalaga. Sapat na sa kanya ang makita ng taong natututong tumayo. Si Tiborcio ang unang humakbang. Lolo, mahina niyang tawag. Napalingon si Severino. Nang makita ang apo, saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay unti-unting lumambot ang mukha niya. Tiborcio. Lumapit ang bata at iniabot ang sobre. Para po sa inyo. Tinanggap iyon ni Severino. Binuksan niya ang sulat at binasa ang sulat kamay ng apo. Lolo Severino, pasensya na po kung hindi kita nakilala agad. Gusto ko po matutong magkumpuni ng bisikleta tulad ninyo. Sana po payagan niyo akong bumisita. Hindi po ako takot madumihan. Gusto ko po malaman kung sino kayo. Matagal na tinitigan ni Severino ang papel. Nang itaas niya ang tingin, nangingilid na ang luha niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa hindi mo kasalanan, apo. Pwede po ba akong matuto? Tumanggo si Severino. Pwede, pero unang aral, huwag mong ikariya ang dumi sa kamay kung galing ito sa marangal na trabaho. Tumanggo si Tiborcio. Lumapit si Walter, ngulit na natili sa kaunting distansya. Hindi siya agad nagmano, hindi siya agad humingi ng yakap. Natutuhan na niyang hindi niya pwedeng madaliin ang sugat ng ama. Tay, sabi niya, binayaran ko na ang unang batch ng atraso sa mga manggagawa. Nakausap ko na rin ang environmental office. Ibinebenta ko ang ibang gamit para mabayaran lahat. Tumanggo si Severino. Mabuti. Hindi ko po sinasabi para purihin ninyo ako. Alam ko. Gusto ko lang malaman ninyo na nagsisimula na ako. Tumingin si Severino sa kanya. Ang simula, madaling sabihin. Ang pagpapatuloy, doon nasusukat ang tao. Opo, hindi mahaba ang usapan nila. Ngunit para kay Walter, sapat na iyon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya itinaboy ni Severino. Hindi pa siya pinatawad ng buo, pero binigyan siya ng pagkakataong patunayan ang pagbabago. Lumipas ang mga buwan. Ang dating piggery ay hindi na agad bumalik sa operasyon. Sa halip, natapos ang legal settlement na pagkusunduan na ibalik ang bahagi ng lupa kay Severino. Ang natitirang bahagi na maaari pang gamitin ay isinailalim sa maayos na kontrata. May tamang bayad, malinaw na environmental compliance at regular na inspeksyon. Ang mga manggagawang hindi nabayaran noon ay unti-unting nakatanggap ng kabayaran. Ang ilan sa kanila, sa halip na bumalik sa dating trabaho, piniling mag-aral sa skills center. Si Doña Priscilla, na hindi matanggap ang lahat, ay isang araw pumunta kay Severino. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling damit, ngunit wala na ang dating tindig. Sa likod niya ay isang driver na hindi makatingin ng diretsyo. Inaalok kita ng pera, sabi niya kay Severino habang nasa labas sila ng dating piggery na ngayoy nililinis at inaayos upang gawing workshop. Inaalok kita ng pera. Tumahimik ka na sa iba pang usapin. Tama na ang ginawa mong kahihiyan sa amin. Tumingin si Severino sa kanya ng matagal. Hindi na siya natakot. Hindi na rin siya nagalit ng tulad noon. Doña Priscilla, akala ninyo lahat ng bagay na dadaan sa pera. Kaya siguro kahit pamilya ninyo, negosyo ang tingin ninyo. Naningit ang mata nito.
Huwag mo akong pangaralan. Hindi kita pinangangaralan. Ipinapakita ko lang sa'yo ang hindi mo nakita noon. Itinuro niya ang dating kulungan ng baboy. May mga lalaking naglilinis, may mga kabataang nagpupukpok ng kahoy, at may karatalang bagong ipinapako sa harapan. Corazon Community Workshop. Dito mo ako gustong ilagay sa isip ninyo, sa lugar na mabaho, madumi, at malayo sa inyong hapag. Pero tignan mo ngayon, dito magsisimula ang kabuhayan ng mga taong minsang ninyong minalit. Napatingin si Doña Priscilla sa paligid. Sa unang pagkakataon, wala siyang sabihin. Hindi siya natalo dahil sinigawan siya ni Severino. Natalo siya dahil nakita niyang ang lugar na ginamit para manghamak ay ginawang simbolo ng pagbangon. Lumipas ang 3 taon. Ang San Telmo ay unti-unting nagbago. Ang Corazon Almario Skills Center ay lumawak at nagkaroon ng karagdagang silid. Ang dating Corazon Community Workshop ay naging sentro ng paggawa ng simpleng furniture, repair services at livelihood products. Si Iliana, matapos mag-aral ng bookkeeping at small business management, naging operations manager ng center. Hindi na siya yung dating kasambahay na naninginig sa harap ng amo. Kapag nagsasalita siya ngayon sa mga estudyante, malinaw ang boses niya. Kapag minamaliit kayo, huwag ninyong hayaang doon matapos ang kwento ninyo. Si Maray naman ay nakapagtayo ng maliit na klinik sa tabi ng center. Tinawag niyang Klinika ni Corazon para raw sa ina niyang kahit matagal nang wala ay patuloy pa rin nagbibigay ng direksyon sa pamilya. Si Selwyn ay naging assistant mechanic. Si Junifer ay nakabukas ng maliit na repair shop sa palengke. Si Maritesia ay nakapagtayo ng maliit na food stall na dinarayo ng mga estudyante. Si Walter naman ay nagbago rin. Hindi biglaan, hindi perpekto, pero tuloy-tuloy. Hindi na siya bumalik sa dating yabang. Natuto siyang maglakad sa putik ng farm, humarap sa manggagawa ng walang sigaw, at makinig kapag may mali sa sistema. Buwan-buwan, nagbibigay siya ng scholarship fund sa center, ngunit hindi niya ipinapangalan sa sarili. Kapag may nagtatanong kung bakit wala ang pangalan niya sa donor wall, lagi niyang sagot, hindi lahat ng pagtulong kailangan may palakpak. Si Lourdesa, na dating takot madumihan ng anak, ay natutong sumama sa community feeding program ni Mireya. Hindi madali ang pagbabago niya. May mga pagkakataong bumabalik ang taas ng tingin niya sa sarili, ngunit pinipili niyang itama ito. Si Tiborcio ang madalas niyang paalala, dahil ang batang iyon tuwing weekend ay nasa workshop kasama si Severino, pawisan, madungis ang kamay, ngunit masaya. Isang gabi, sa 3 anibersaryo ng Corazon Almario Skills Center, nagtipon ang buong komunidad. May simpleng programa, may mga upuang monoblock, may lutong pansit, tinapay at kape, walang mamahaling chandelier, walang red wine, walang mga bisitang nagkukunyaring perpekto. Ngunit naroon ang mga taong tunay na may utang na loob hindi sa pera ni Severino, kundi sa pagkakataong ibinigay niya. Sa maliit na entablado, tinawag si Severino upang magsalita. Mabagal na siyang maglakad ngayon, ngunit tuwid pa rin ang tindig. Sa harap niya ay sina Mireya, Iliana, Mang Orlan, Ate Ruven, Aling Binilda, Selwyn, Maritesia, Junifer, Tiborcio, Lourdesa at Walter. Humawak si Severino sa mikropono. Noong una, sabi niya, akala ko ang pinakamasakit sa buhay ay ang mawalan ng mahal sa buhay. Nang nawala si Corazon, akala ko wala nang sasakit pa roon. Pero nalaman ko may isa pa palang klase ng sakit. Yung buhay ang mahal mo, pero parang patay ka na sa puso niya. Tahimik ang lahat. Pero natutunan ko rin na hindi dapat gawing kulungan ang sakit. Kung ikukulong mo ang sarili mo sa galit, pati ikaw mabubulok. Kaya ang ginawa natin, iyong dating lugar ng kahihiyan, ginawa nating lugar ng pag-asa. Napaiyak si Mireya. Si Iliana ay tahimik na nagpupunas ng luha. Si Walter naman ay nakayuko. Pagkatapos ng programa,
Lumapit si Walter sa ama. Wala na siyang dalang dahilan. Wala nang pangakong maganda pakinggan. 3 taon niyang pinatunayan ang sarili sa gawa at alam niyang hindi pa rin niya mabubura ang nakaraan. Tay, sabi niya, pwede po ba akong magmano? Tumingin si Severino sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa alaala niya ang gabing iyon, ang main hall, ang sigaw, ang kulungan ng baboy. Ngulit kasabay din niyon ang 3 taon ng pagbabago, ang mga manggagawang nabayaran, ang apo niyang natutong gumalang sa trabaho at ang anak na natutong yumuko, hindi dahil napahiya, kundi dahil nagsisi. Iniabot ni Severino ang kamay. Nang magmano si Walter, hindi niya napigilang umiyak. Tay, habang buhay kong pagsisisihan ang sinabi ko noon. Hinawakan ni Severino ang balikat niya. Anak, hindi ko malilimutan iyon, pero hindi ibig sabihin doon na matatapos ang kwento natin. Napatingin si Walter sa kanya. Ang sugat, patuloy ni Severino, hindi nawawala na parang walang nangyari, pero kapag araw-araw mong pinipiling magbago, natututo itong humilom. Yinakap ni Walter ang ama. Sa pagkakataong iyon, hindi nagmadali si Severino. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinakap din ang anak. Hindi iyon biglaang paglilimot. Iyon ay yakap ng 2 taong parehong nasaktan, parehong nagkamali sa ibang paraan at parehong piniling hindi hayaang lamunin ng nakaraan ang batitirang buhay nila. Lumapit si Tiborcio at yumakap din sa kanilang 2. Lolo, sabi ng bata, bukas po, tuturuan niyo ni ulit ako sa bisikleta. Napangiti si Severino. Oo, apo, pero ikaw na ang maglilinis ng grasa sa kamay mo pagkatapos. Tumawa si Tiborcio, pati si Walter ay napatawa habang umiyak. Sa ilalim ng ilaw ng simpleng center, tumingin si Severino sa paligid. Nakita niya ang litrato ni Corazon sa maliit na altar ng programa. Parang nakangiti ito sa kanya. Sa wakas, ang pamilyang minsang nabasag ng kayabangan, kahihiyan at paglilimot ay hindi man bumalik sa dating buo, natutong buuin ang sarili sa mas tapat na paraan. At ang lumang maletang minsang binuksan sa gabing puno ng pangmamaliit ay nakalagay ngayon sa opisina ng center, hindi bilang simbolo ng pera, kundi bilang paalala. May mga taong tahimik na binubuhat ang katotohanan at kapag dumating ang panahon na kailangan nilang itong buksan, hindi iyon para manira, kundi para ibalik ang dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanila.